nandito na tayo sa last month of the year. Sino pong excited dito, mga kapatid? Yes, no? Are we always excited every day, mga kapatid? Kasi araw-araw may gumagawa ang Panginoon sa buhay natin, no? So, lalo na ngayong December, no? Patapos na yung taon, akala natin tapos na ang Panginoon, hindi pa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Lord. Ayan. So, marami pa siyang gagawin sa atin. Hindi porket patapos na yung taon, okay, wala na yung fire. Hindi. No, laging may fresh fire. Laging may fresh oil na ibibigay ang Panginoon sa atin. Bakit? Ano po yung purpose nun? Para maipahagi natin ang kingdom. Amen. Maibahagi natin yung gospel, no? Kaya kahapon, talagang blessed na blessed tayo kasi itinaas natin yung pangalan ng Panginoong Jesus. No? At nakita natin yung symbol dun sa Jesus reigns is crowned. Because Jesus is King. Amen. Pumalakpak ang nananampalatayang si Jesus ay hari ng mga hari. Amen. Kaya ang title natin, mga kapatid, is how can we participate in Jesus' kingdom? Because Jesus Christ, our Savior, is King. No? So, paano tayo magpa-participate sa kaharian ng Diyos? Sino dito yung available mag-participate? Yes. No? Una yan sa ating ministry sa tahanan, nabanggit nga kanina ni Tita Virgie, no? Pamilya, di ba? So ini-influence natin sila ng kingdom mindset, no? So last month of the year at yung series natin Kingdom Mindset, talagang ating bulay-bulayan, mga kapatid, nang sa gayon malakaran natin kung ano ba yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi gusto ng Lord lagi tayong nakakonect. Amen. Sino dito lagi nakakonect sa Lord? Amen. Sabi niya, abide in me, no? Remain in my word and I will remain in you. Konektado tayo sa Diyos. Naniniwala tayo ang mundo ginawa ito ng Panginoon. This is the extension of the kingdom of heaven. Amen. Nung unang pagkalikha, talagang, di ba? Extension talaga ng kingdom of heaven, paradise Tama, mga kapatid. Kaya nga lang, bakit nawala? Dahil sa kasalanan. No? Nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Salamat na lang dahil sa Panginoong Jesus na siyang bumaba, nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen, mga kapatid. No, kaya tayo ngayon ay na-reconcile. Sabihin natin, reconcile. Ayan, nakapagbalik loob muli sa Panginoon. No? So sa pag-aaral natin ng kingdom mindset, mga kapatid, nalaman natin, yung repentance pala is a change of mind. Amen. Ang tunay na pagsisisi pala is a change of mind, no? Hindi lang yung basta naiyak ka dahil nag-altar call, hindi lang yun. Ang ibig sabihin, talagang naramdaman mo yung pag-ibig ng Diyos because the love of God will push you to have a transformed life. Amen? Dahil naunawaan mo ang kingdom, naunawaan mo kung gaano ka minahal ng Panginoon at minamahal ng Diyos, kaya nakakapagbago ng buhay yung pag-ibig niya. Amen ba, mga kapatid? So we have learned that repentance is a change of mind. Kaya nga sabi, the greatest commandment is love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Kasama ba yung mind doon? Dapat ba yung kaisipan natin ay sa Diyos? Nakatuon? Yes, with all your mind. Amen. Go back to the original design. Yan yung kingdom mindset. Because God's kingdom dapat yung ating ginagalawan, mga kapatid. Dahil nga, merong dalawang kaharian Kingdom of light and kingdom of darkness. Doon tayo sa kingdom of light. No? Nga lang, ang mga tao, katulad natin dati, na-influensyahan tayo. Sabihin natin, influence. Ayan. Ano yung influensya natin? Kingdom of darkness. Puro mga bagay sa mundo. Ugaling makamundo. Amen? Isipin mo yung mga bisyo. Kaninong kingdom ba yon? Sa kingdom of God ba yun? No. Na-influensyahan tayo noon ng kingdom of darkness. Mga kapatid, kaya naman kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon na born in spirit, magkakaroon ka ngayon unti-unti maunawaan mo yung kingdom mindset. Kung paano mag-operate ang Panginoon sa buhay mo. Amen ba, mga kapatid? No? Kasi nag-ooperate ang Lord sa mga sumasampalataya sa Kanya. Kumikilos ang Diyos sa mga tao na tinuturing siyang Diyos, Hari at tagapagligtas. At doon nagkakaroon ng pagbabago ng buhay.
Amen ba mga kapatid? Na aayusin ng Panginoon anumang mga sinira sa atin ng kaaway. Ibabalik ng Panginoon ng mas marami pa. Pagpapalain ka ng Lord. Hindi lang ikaw, kundi ang iyong pamilya at ikaw'y magiging pagpapala rin sa iba. Anong purpose ng pagpapala? Is it just for you? No. It's for other people din. Dahil lahat ng tao mahal ng Diyos. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. Now, are we available na mag-participate sa kingdom of God? Amen? Natutunan natin kung paano mamuhay ayon sa kaharian ng Diyos. Amen? Hindi ayon sa mundong ito, hindi ayon sa pamahiin, hindi ayon sa tradisyon, hindi ayon sa horoscope, hindi ayon sa zodiac sign mo. Kundi natuto tayo mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid. Kasi may disenyo ang Panginoon sa atin para tayo ay mag-participate in His kingdom. Pero dapat malaman muna natin, sino ba ang hari? Amen. Kasi maraming tao tinanggap ang Panginoong Jesus tagapagligtas lang. No? Parang, Lord, save mo ako sa sitwasyon kong to, save mo ako dito sa bisyo ko na to. Oo, tama naman yun eh. Pero, pag na-save ka ng Panginoon doon, tapos na ba? Kasi kung tagapagligtas lang tingin mo sa Kanya, tapos na agad yun. Kasi naligtas ka na eh. Ligtas na pala ako eh, di wala na akong gagawin. Pero kung ang tingin mo sa Kanya, Panginoon at Hari, anong dapat mong gawin? Maglingkod. Amen mga kapatid, maglingkod sa ating tunay na Diyos. Pag meron tayong kingdom mindset, ang priority na natin ay kingdom of God at hindi na yung ating sarili. So, we have learned that we must influence the world about the kingdom of God. Naniniwala ba tayo na meron tayong mission? Yes. Amen. I believe, mga kapatid, na ang talagang gagawin talaga natin bilang mga tao ay maglingkod sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Magtiwala sa Diyos habang tayo'y nabubuhay. Lumakad ng ayon sa salita ng Diyos habang tayo'y nabubuhay. Hindi lang ikaw yung nabuhay para, di ba, kumain, matulog, magtrabaho, di ba, matupad yung mga pangarap mo. Anong purpose? No? Dapat alaman natin mga kapatid that Jesus is King. Sabihin natin, Jesus is King. Jesus is King. Ayan. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Mga kapatid, basahin natin Revelation chapter 19 verse 16. Ang sabi dito, sa King James, basahin natin, no? Revelation chapter 19 verse 16. Sabi doon, and he had on his vesture, kanyang kasuotan, and on his thigh, a name written, King of Kings and Lord of Lords. Sino yung nakita dito ni John na may nakasulat, no? Sa kanyang katawan na King of Kings and Lord of Lords. Sino yun? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. No? Nakita niya yun sa vision. At siya ay babalik muli. Yes. Hallelujah. Sino ang babalikan ng Panginoong Jesus? Yung kanyang iglesia. Yes. Yung kanyang mga anak. Sino mga anak ng Diyos dito? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Kanya dahil tayo mga naging anak ng Diyos. Hindi dahil sa laman, hindi dahil sa ating kalooban. No? Hindi dahil sa ating sariling kalooban, kundi dahil sa kalooban ng Diyos. Tayo'y naging mga anak ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga kung sino yung hari, kinikilala natin, no? Siya yung masusunod. Tama po ba? Yung salita niya, hindi yan mababalik. Narinig ko nga yun kahapon din kay Bishop, no? Philip. No? Hindi talaga yan. Kasi kapag nasa kingdom ka, mga kapatid, ang mabuting hari, hindi niya pababayaan yung kanyang constituents. Amen? Talagang po-provide niya yung pangangailangan, di ba? At pagtatanggol niya, di ba? Lahat ng mga bagay na mabubuti, ipagkakaloob sa kanyang mga nasasakupan. Yun ang mabuting hari. Amen po ba mga kapatid? At yun nga po, ang ating pinaglilingkuran, ang Panginoong Jesus, siya ang hari ng mga hari. Bakit hari ng mga hari?
He is the King of Kings. Ang sabi po sa Biblia, we will reign with Jesus. Amen. And you are royalty. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Dugong bughaw yan. Amen. Amen. Kingdom eh. Tama po ba? You are royalty. Di ba? King of Kings. Sino yung sinasabing mga kings doon? Yung kanyang mga nasasakupan ay mga hari din. Amen. Aba, parang hindi naniniwala. Amen. Amen? Mga dugong bughaw. Bakit? Kabilang ka sa kaharian ng Diyos eh. Hindi ka nga lang basta alipin eh. Anak ka ba ng Diyos? Amen? So kapag connected ka sa kingdom, yung isip mo, connected sa kingdom, yung mindset mo, no? Dumadaloy doon yung kapangyarihan ng Diyos. Merong power and authority sa buhay mo. No? That wherever you go, yung favor ng Lord ay nasa iyo. No? Kapag ginagawa mo yung part mo bilang naglilingkod sa Diyos, buong puso, hindi mo piniplease ang tao kundi ang Diyos. Amen? Favor of God shall be upon you. Amen? Yun lang ang focus natin. Huwag tayong mawala sa focus paglilingkod sa Panginoon. Amen? In every season, in any way na nais ng Diyos na tayo maglingkod, no? We must serve the King. Amen? At sabi nga sa Biblia, hindi mapapawalang kabuluhan ang ating paglilingkod. Amen? Kasi merong eternal value yun. Sabi natin, eternal value. Yan. Sabi sa Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall remain forever. No? At sabi rin, yung mga sumasampalataya ay mabubuhay magpakailan-kailanman kasama ang hari. Hindi po ba napakaganda ng pangako ng Panginoon, mga kapatid? Kaya kapag yun ang isip natin, kingdom mindset, di ba? Lumalaki yung tingin natin sa Diyos eh. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Tapos lumiliit yung problema mo. Kasi ang laki ng tingin mo sa Diyos, dakila siya sa lahat eh. Siya yung hari eh. Alam mo, hindi ka niya pababayaan. Alam mo that He is in control. Amen? Pero kapag nakafocus ka sa problema mo, nakafocus ka sa approval ng tao, tulad sa devotion natin kanina, ano mang tatamo mo? Depression, stress, anxiety. Kasi yung piniplease mo yung tao. Nakafocus ka, no? Sa tao or dun sa problema mo. Sabi nga sa Biblia, no? Day by day, grace by grace, nagiging kamukha natin ng Diyos as we behold His beauty, His goodness, His holiness. Nagiging Christ-like tayo, mga kapatid. Kaya nga, King of Kings. Dahil darating ang panahon, no, sa kasama nating maghahari, ang hari, mga kapatid. No? Lalo na kung alam natin, na topic natin yun dun sa end times, yung millennial reign of Jesus Christ dito sa mundo. No? May gagampanan tayo, mga kapatid. No? Marami pa papagawa ang Lord sa atin. Sinong willing mag-participate dito? Yes. Kapag may kingdom mindset ka na, sige po, palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, sa paglilingkod talagang it's a privilege, no? Yung talagang, Lord, salamat dahil nagkaroon ako ng pagkakataong maglingkod sa iyo. No? Na magamit mo yung buhay ko. Maka-impluwensya ako ng ibang tao. No? Yun kasi ang nais ng Lord eh. Dahil connected ka na sa Kanya, sa kingdom niya, meron ka ng kingdom mindset, you can now influence other people through His Word, through your life, through your testimonies. Amen? Even in social media. Kaya maganda yung devotion. Gamitin natin yung social media bilang tool, no? Na makilala ng mga tao, yung hari ng mga hari. Okay lang yan kung hindi man mag-like or mag-comment. Nakikita nila yan. Diba? Nakikita nila yan. Takot lang din silang mag-like or mag-comment siguro. Kasi nga baka makita ng kapamilya nila o nung malapit sa buhay nila na ay,
nagbo-born again Christian na to Di ba? May ganun eh. Pero katulad ni Joseph of Arimathea, di ba? Ano siya, secret lang siyang sumusunod sa Lord kasi nga may takot siya eh. Kung kilala niyo si Joseph na taga Arimathea, sino yon? Yung naglagay ng mamahaling pabango sa bangkay ng Panginoong Jesus. Siya yun, si Joseph yun. Pangalan niya. No? Secretly, he's a follower of Jesus Christ. Yun nga lang, may takot siya dahil grabe yung persecution. Pero totoong sumusunod siya sa Panginoon. No? Kung alam natin yung gospel, yung istorya. Amen, mga kapatid. Dahil ang tingin niya kay Jesus ay hari. Ganun din, nung napako, nakabayubay sa krus ang Panginoong Jesus. Dalawa yung katabi niya dahil siya yung nasa gitna. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Yung isa doon, anong tingin kay Jesus? Tao lang. Tama? Sinabi niya pa, kung ikaw talaga, di ba, ang Panginoon, sige nga, tulungan mo yung sarili mo na maalis dyan sa pagkapako sa iyo. Minak niya ang Panginoon, di ba? Pero yung isang criminal din, ano sabi niya? No? Hindi ka ba natatakot? Di ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. In-acknowledge niya ang Panginoon Jesus bilang hari. Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako, no, sa iyong kaharian. Ngayon din, sinasabi ko sa iyo, papasa paraiso ka. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Diba? Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Kahit ganong kahalang ang kaluluwa na kriminal, makasalanan, kapag kinilala si Jesus bilang hari, tagapagligtas, siya'y maliligtas. Amen! Ganun po ang mga pangyarihan dahil binayaran na ng Panginoon eh. Kaya nga tayo napunta, nalipat mula sa kadiliman, sa kingdom of darkness, into the kingdom of light because of Jesus' sacrifice. He paid the debt because we could not pay the debt. Amen. Yung kasalanan, hindi natin kayang mabayaran dahil tayo lahat ay hindi qualified. Kaya si Kristo lang, no, ang siyang qualified. 1 Corinthians 15:25, basahin natin sa King James, mga kapatid. Ang sabi dito, 1 Corinthians chapter 15, verse 25, for He must reign. Sabihin natin, reign. Ayan. He must reign till He had put all enemies under His feet. Sino yung binabanggit dito ng Apostle Paul? Jesus the King. No? Siya ay maghahari, mga kapatid. No? Tanggapin man siya ng tao o hindi, siya ay mananatiling hari. Sambahin mo man siya o hindi, siya ay hari. Maglingkod ka man sa Kanya o hindi, siya ay mananatiling Diyos at hari. Mga kapatid. Kaya, saan ka? Ano ang desisyon mo ngayon? Maglilingkod sa Diyos o hindi? No? The purpose of our lives, no, mga kapatid, is to serve the living God. Yun talaga ang pagkalikha sa atin. Amen. 1 Timothy 1:10. Basahin muna natin din sa King James Version. Sabi dito, Timothy 1:10, for whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Diba? Eksklusibo po kasi ang pagkahari ng Panginoon. No? Hindi yung sinasabi ng ibang tao na basta marami naman akong ginawang mabuti, ako ay ligtas, ako ay tanggap ng Diyos. Hindi po, mga kapatid. Magiging katanggap-tanggap lang tayo sa Diyos kapag tinanggap natin yung Kanyang offer sa atin. Yung na-offer sa krus ng Kalbaryo, walang iba kundi ang Panginoong Jesus.
No? He has already been stripped for its power to permanently hold the people of God in its icy grip. Para tayo makalaya, ang Panginoong Jesus ang nagsakripisyo. Ngayon mga kapatid, paano ba tayo magpa-participate sa kaharian ng Diyos? At nakakatuwa po, no? Ngayong taon, ang bilis dumaan ng 2024, no? Pero grabe ang ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Nagagamit tayo, no, mightily ng Panginoon sa pamilya natin, amen, dito sa ating komunidad at sa ating syudad din, mga kapatid. So we must influence our community, our city about the kingdom of God. Yun po yung Great Commission, no? So hindi naman tayo basta-basta mag-share ng Bible verse, hindi yun, mga kapatid. Una, tayo ang binabasa. Yes. Paano tayo mag-isip? Paano tayo magsalita? Paano tayo mamuhay? No? Because pag sinabi natin Kristiyano, tayong lahat, nang ibig sabihin, binago ang buhay. Amen. Ngayon tayo ay ambassadors of Christ. Sabi natin, ambassadors of Christ. Ano ibig sabihin ng ambassadors? You represent the King. Saan ka man mapunta? Sa Dubai, sa Indonesia, sa Asia, sa Amerika, kahit saan ka bang bansa pumunta, ambassador of Christ ka. Amen. No? Yun po ang pagkatawag sa atin eh. Represent the King, the kingdom. Amen po mga kapatid. Paano natin nire-represent ang ating hari? Sa school, mga kabataan, paano yun nire-represent ang hari? Ang ating Panginoong Diyos. Baka kayo pa namumuna sa kopyahan. No? Baka kayo pa namumuna sa mga masasamang gawain. No? Hindi dapat. Bilang tayo yung mga anak ng Diyos, ambassadors of Christ. No? Kahit nasa school ka, you represent the Lord. You represent the King. No? Na makita talagang ginagawa mo yung mabuting pag-aaral para sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Ganun din sa pagtatrabaho. Kahit sa anong aspeto. Sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, no? Nakikita yung unti-unting pagbabago sa atin. Ganun po ang kingdom mindset. Pag may kingdom mindset ka na, priority mo na talaga ang kaharian ng Diyos. Tama ba? No? Yun na yung priority mo eh. Hindi, meron ka ng self-denial, tama? Yes. Deny yourself, take up your cross, okay lang kahit mahirap, okay lang kahit medyo inuubo, minamalat ako, diba? Okay lang kahit puyat, para sa kaharian ng Diyos. Para sa hari ng mga hari, ako'y magpapatuloy. Diba? Okay lang kahit may mga pagsubok dahil alam ko, God is my King. He is in control. He has the power and authority over the wind, over the storms. No? Kahit super typhoon pa yan, He has the power and authority. Mga kapatid. Because He is the King. No? Panginoong Kristo. So, ano pong tingin natin sa Panginoon? Siya lang ba ay provider ko? Siya lang ba ay healer ko? Ginagawa mo lang ba siyang genie or Santa Claus? Na emergency use only? O siya ang hari mo? Na siya ang pinaparangalan mo sa lahat ng ginagawa mo? Amen po mga kapatid. Kapag si Jesus ay hari mo, mga kapatid, may kingdom mindset ka na. No? Lahat ng desisyon mo, syempre involved siya. Mga kabataan, involved ba ang Lord sa inyong decision making? Sa ating mga adults, involved ba ang Lord sa ating mga pagdidesisyon? Kasi kapag connected ka na sa Panginoon, naka-in-tune, naka-align ka sa kung ano yung principles ng kingdom. Tama? Kung ano yung aral ng Panginoon, doon nakabatay yung mga desisyon mo. At 101% mga kapatid, hindi mo pagsisisihan that you have decided to follow Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords.
Amen. So, more than 13 years ako po Kristiyano, no? Walang isang araw na naisip ko na parang nagsisisi ako, nakakilala ko kay Jesus. Wala akong matandang gano'n. Glory to God. Amen? Amen. Meron bang nag-testimony? Nagsisisi ako mga kapatid, sumunod ako kay Jesus. Walang ganon. Lahat ng sumunod kay Jesus ay talagang nagtagumpay. Amen! Walang ganon. Kahit yung mga adik, yung mga na-rehab, yung mga halangang kaluluwa, nung nakakakilala sila kay Jesus, grabe, nagbago eh. Di ba? Dahil totoo ang Diyos lamang ang makapagpabago sa atin. Kung hahayaan natin siyang maghari sa atin. Pero kung ikaw pa rin ang hari sa buhay mo, walang pagbabago. No? Kumbaga, Sunday, connected ka sa hari. Okay, dumadalo yung kapangyarihan ng hari. Monday, Tuesday, disconnect ka. Hindi ka nananalangin. Hindi ka man nga nagpasalamat eh. Hindi ka man lang nag-devotion, di ba? Hindi mo man lang siya pinarangalan. Amen? So, kaya ang nangyayari, napapariwara yung mga desisyon natin, di ba? Mali-mali. Bakit? Hindi ka connected sa hari araw-araw eh. Sunday ka lang connected sa hari. Pero kung connected ka every day, every moment of your life, Yes. His power will overflow in your life. Amen. Hindi lang tayo nabuhay dito nang wala lang. Gusto ng Panginoon magkaroon ka ng powerful life. Amen. Magkaroon ka talaga yung maiiwan mong legacy sa pamilya mo. No? Yun talaga mga kapatid ang gusto ng Panginoon eh. Diba narinig natin kahapon sabi, totoo naman, lahat tayo mamamatay. Tama? Pero ano yung iiwan nating legasiya sa ating mga mahal sa buhay? No? Walang iba kundi yung ating pananampalataya sa hari. Amen? Yun yung legasiya na, yung kapatid kong yan, si sister ganyan, si brother ganyan, talagang grabe yan. Manampalataya sa Lord, grabe siya maglingkod sa Panginoon, todo bigay. Maglilingkod ka na lang din, itodo mo na. Sabihin mo sa katabi mo, itodo na natin. Ayan. Hindi yung di ba? Ay, okay na yan. Di ba? Bahala na. Bahala na si Batman. Hindi ganun lang Kristiyano. Di ba? Nagpe-prepare ka, okay, maglilingkod tayo sa Lord, di ba? Lahat inaayos mo yan, di ba? Aasikaso ka dahil para sa kaharian ng Lord. Amen po. Ganun mga kapatid, ang kingdom mindset. Ganun how we participate sa Panginoon. No? Philippians 2:10 to 11. Ang sabi ni Apostle Paul, Philippians 2:10 hanggang 11, basahin natin. No? Sabi King James Version, ayan, sabi doon ni Apostle Paul, Philippians 2 verse 10, that at the name of Jesus, every knee shall bow of things in heaven and of things in earth and things under the earth. 11. And that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to glory of God the Father. Amen, mga kapatid. No? He is the creator, He is the owner, He is the ruler ng ating buhay. Tama po ba mga kapatid? Siya ang Panginoon. Pag sinabing siya ang Panginoon at hari ng ating buhay, siya yung may-ari. He is the owner of our life. Amen. Hindi talaga tayo yung may-ari ng buhay natin. Amen po. Hindi sa atin to. Diba? Yung talento natin, yung lakas natin, yung talino natin, pinahiram lang to lahat. Yung kagwapuhan na to, hindi sa atin to. Pinahiram lang to. Tingnan mo yung katabi mo, magaganda at gwapo yan. Dahil anak yan ng Diyos.
Yung hari Amen. in control. Amen. Alam niya sino makapangyarihan sa lahat. Yes. Every knee shall bow. Every tongue shall confess. Amen. Alam mo yun dahil may kingdom mindset ka na eh. Di ba? Alam mo yung parang paparating pa lang yung problema or nag-uumpisa pa lang yung problema, alam mo, solved na yun. Amen? Bakit? Meron kang haring pinaglilingkuran. Hindi ka niya pababayaan. No? Minsan nga lang, yung tinatawag ng iba na sinasabing Kristiyano, ang sinasabi nila parang pinabayaan kami ng Diyos. Actually, hindi ang Diyos ang nagpabaya. Ikaw. Yes. Hindi ang Diyos ang nang-iwan. Ikaw ang nang-iwan. Hallelujah. Nag-disconnect ka sa Diyos eh. Yes. Kaya, wala kang guidance. Wala kang ngayong protection. Kasi yung decision mo, ngayong darating na Monday, bukas, disconnect muna ako kay Lord kasi galing na akong Jesus Reigns. Galing pa ako ng Sunday, baka lumagpas na ako sa langit. Ganun ba yon? Ganun ba mag-isip? Hindi ganun ang kingdom mindset. Araw-araw, sa Panginoon ka. Amen. No? Ganun yun. Kaya nakakalungkot, yung sa iba, nagdi-disconnect kasi. Diba? Hindi mo ini-involve ang Lord sa pagdidesisyon mo. Kaya napapahamak ka. Eh ang Diyos, God is a gentle person. Hindi siya namimilit na, anak, itong gawin mo, itong gawin. Hindi siya namimilit. Oo, may utos siya. Oo, may principles na inaaral, ibinibigay sa atin ng Lord. Pero hindi niya tayo ginawang robot. Yes. Hallelujah. Meron tayong free will. Amen. No? Kung siya ba ang hari mo o hindi. Amen. Pero sasabihin niya sa iyo na kapag sumunod ka sa akin, all these things shall be added unto you. Yes. Yun ang sinasabi niya sa iyo. Kapag priority mo, seek first His kingdom and His righteousness. Lahat ng pangangailangan mo, anak, yun yung konteksto nun. Hindi, huwag mo na alalahanin, akong bahala sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Sabi ng salita ng Diyos na susulat, I've never seen a righteous forsaken. Amen. Hindi ko pa, wala akong nakitang anak ng Diyos na pinabayaan. Yes. Hallelujah. No? Kung sa tingin niya siya'y pinabayaan, tayo ang nagpabaya. Yes. Hindi ang Diyos. Hallelujah. Di ba? Ang dami ng ginagamit ng Diyos na tao sa buhay mo, nire-reject mo. Sinabihan ka na ni brother na ganito, ni pastor na ganito, sinabihan ka pa ni bishop, sinabihan ka pa ni kapitbahay mo na Kristiyano din, hindi ka nakinig. Tapos sabihin mo, pinabayaan ka ng Lord? Hindi ka pinabayaan ng Lord, hindi ka lang kasi nakikinig Yes. Yes. sa sinasabi ng hari. Pinapaliwala. Di ba? Eh lalo na ngayon, madaming pinapagawa ang hari sa atin, mga kapatid. Yes. And more assignments, more blessings. Amen. More spiritual growth. Sino dito gusto lumago? Yes. Palakpakan natin ang Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero bago yung breakthrough, meron mo ng breaking. Amen. Amen. Diba? Abasahin nga ng Panginoon, self-denial. Take up your cross. Learn to sacrifice. Learn to serve the living God. And there will be breakthrough. Bakit? No? Ilalagay ka sa punto ng buhay mo ng Diyos na wala kang ibang aasahan kundi siya. Para magpakilala siya na anak, ako ang Diyos at Hari. I am in control. No? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya sabihin natin, by faith. By faith. Ayan. We live by faith and not by sight. Kahit malagulayat yung nakikita mong problema sa harap mo, by faith ka. Amen. Diba? Isang tirador lang, bagsak yung problema na yan. Amen! Ganun ang kingdom mindset. Anong sabi? Marcos chapter 16 verse 15. Mark 16 sa Tagalog, no? Verse 15. Sabi, Mark 16:15. Sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen. No? Paglilingkod sa Panginoon, participate. No? Great Commission. In other words, influence. Influencer ka. Ngayon, ano ang influence natin?
sa tahanan? Ano ang influence natin sa school, sa trabaho? Anong influence natin? Christianity ba? O ibang bagay? No? Influence, yan. By faith in the gospel of Jesus Christ. Yun ang dapat gawin natin. Colossians 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha lahat nasa langit ng nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Lahat ng ito, lahat ng nakikita natin. Yan, pag may kingdom mindset ka na, priority ang Panginoon. Tama? Amen. Amen. You honor God, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Physically, emotionally, financially, yes, honor God. Yeah. No? Kasi may kingdom mindset ka na eh. No? Tutulong ka sa kahit anong gawain ng Panginoon, tumulong ka. Amen. Yan ang Great Commission. Ang Great Commission, baka na may misinterpret ng iba na mag-share ka lang ng mga Bible verse. Hindi yan ang Great Commission. Hindi lang yon. Parte lang yun ng Great Commission. Pero napakalawak ng Great Commission, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Yung tumulong ka lang sa totoong gawain ng Panginoon. Thank you, Lord. Diba? Meron nga dyan yung mga hindi nagpapakilala, nag-donate. Diba? Kasi gusto niya tumulong sa gawain ng Lord eh. No? Halimbawa sa mga probinsya. Diba? Yung mga liblib na lugar na wala pang gawain ng Panginoon. Eh binigyan ka ng burden ng Lord na tumulong doon dahil may nagsisimulang gawain doon. Sasabihin mo ba, ay ibang denomination sila, hindi ako tutulong. No. Kami full gospel sila, Baptist sila, Pentecostal eh. Ganun ba? Ang kingdom mindset? Hindi ganun. Alam mong sa gawain ng Panginoon yan, lalo kilala mo, di ba, yung taong gumagawa doon, ginagamit ng Lord doon. Yeah. Di ba? Una, panalangin mo. Amen. Di ba? Napakaraming kailangan ipanalangin eh. Yes. No? Tapos kung meron kang maitulong, tumulong ka. No? Kahit hindi financial, by effort or in kind, di ba? Tumulong ka dahil sa kaharian niya ng Diyos. Amen. Dahil ang tingin mo kay Jesus, Hari. Amen. Hallelujah. Amen? Amen. Hindi tayo yung namimili na, ay, iba yan, ibang grupo yan. Yan. Hindi. Kung alam mo naman sa Lord yon, di ba? Dapat alamin mo lang kung sa Lord yon. Amen. Ganun lang. Hindi tayo tumitingin kung anong sekta yan or what. No? Ano tayo dyan? Dapat magkaisa tayo dyan. Amen. At pag nagkaroon ng pagkakaisa, grabe yung impact, grabe yung influence. That is the Great Commission, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Kaya, kung ano man ang binigay sa atin ng hari, no, na assignment, gawin natin. Sabihin mo sa katabi mo, gawin natin yung assignment. Gawin natin yung assignment. Yan. No, baka nakakalimutan mo yung mission, yung assignment, no? Kung saan ka nilagay ng Panginoon, baka nakakalimutan natin. Ngayon, doon naman sa mga nagsisimula pa lang, na parang hindi ko alam pa, Pastor, kung saan ako gusto ilagay ng Lord eh. No? Huwag ka mag-alala. Ang Lord ang magdidirect sa iyo. Amen. Basta by faith ka lang. Amen. By faith ka lang. Ang Lord ang maggagawa ng paraan, ang Lord ang maglalagay sa iyo, no? Siya ang mag-a-assign sa iyo. Oh, anak, may talento ka sa ganito. Halimbawa, sa mga kabataan, multimedia, okay. O meron kayong talento sa music or pagsasayaw, share in the community. Praise His name. Amen. Raise the banner. No? Ganun yan mga kapatid. Yun ang Great Commission eh. Napakalawak. Pangalawa, obedience. Ayan. Sabihin natin, obedience. Ayan. Basahin natin Mateo 28:20. Yan nga po yung Great Commission. At sabi dyan ng Panginoon, tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sino dito alam niya hindi siya iniiwan ng Lord? Amen. Para kanino tong pangako na to? Sa lahat ng ano? Sa lahat ng tao ba to? Sige, tingnan natin yung pangunawa, no? Ano yung konteksto ng sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Amen.
Amen? Kasi hindi naman po lahat ng tao gumagawa or nag-ooperate sa kaharian ng Diyos. Yung mga No? Yung mga by faith, yung mga sumusunod sa Panginoon, yun yung nakakatanggap ng pangako. Amen. Sa Bible po kasi mga kapatid, lahat o halos lahat ng pangako ng Panginoon, may kondisyon kasi yan eh. Yes. Hindi pwedeng isubo lahat sa iyo eh. Yes. Hindi ganun ng Diyos. Hindi siya namimilit. Amen? Kailangan may gawin ka muna, no, yung pinapagawa, yung assignment na pinapagawa ng Panginoon, and then makakamtan mo yung pangako. Amen. No? Alam natin, Jeremiah 29:11, sabi ng Lord, I know the plans I have for you, declares the Lord. Alam ba ng Diyos yung mabuti para sa atin? Yan. Kasi tayo ng plano, di pala natin alam, masama na sa atin. Pero si God, ang ating hari, sabi niya, I know the plans I have. Meron ba? Yes. He has a plan. He got the best plan for you. Not only for you, but for your family. Amen, mga kapatid. Napakaganda ng plano ng Diyos. Bakit hindi natatanggap ng iba? Walang obedience. Hindi nasusunod yung kondisyones. Tama po ba, mga kapatid? Yes. Kasi ang part ng Lord, anointing. Amen. Parte yun ng Diyos eh. I-anoint ka niya. Yes. I-strengthen ka niya. Yes. I-empower ka niya. I-anoint ka niya, kapatid. Yun yung part niya. Pag nagawa niya na yung part niya, binigyan niya ka ng kapangyarihan, ng authority, gawin naman natin yung part natin. Amen. Nagamitin yung mga bagay na binigay ng Diyos para sa Kanya. Yes. Kalwalhatian. Amen ba, mga kapatid? At doon matutupad ang pangako niya. Amen. Thank you. Sino nakatanggap ng pangako ng Lord dito? Pumalakpak. Amen! Yes! No? Ganun po yun, mga kapatid. Eh kung wala tayong ginagawa sa kaharian ng Diyos, sa tingin mo makakatanggap tayo ng pangako? Hindi. Wala pong ganun, mga kapatid. No? What you sow is what you reap. That's one of the primary principle ng Biblia. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung nagtanim ka sa laman, kapahamakan. Kung nagtanim ka sa espiritu, tagumpay at buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi, di ba? Huwag tayong manghinawa. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. Amen. Lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Amen. Dahil sa takdang panahon, ikaw ay aani din. Amen. Tignan mo yung kapatid mo, aani din yan. Hallelujah. Hallelujah! Amen! There is a time for harvest! Sabi ng Panginoon sa kanyang kaharian. No? Pero yung ibang Kristiyano, nakikita niya, bakit sila nag-harvest na? Ako wala. Tingnan mo, yung sarili mo. Examine your heart. Ay, wala nga pala akong ginawa. Di ba? Hindi nag-testimony, nahiya ka. Sabi mo, Pastor, ayoko. Wala talaga. Wala talagang mangyayari. Tama po ba, mga kapatid? So kung ano yung ginagawa ng banal na espiritu, sundin natin. Obedience by faith. Kung gusto natin ng miracles, naniniwala tayo sa miracles? Yes. Yeah. No? The person who is responsible for all miracles is the Holy Spirit. Amen. Amen? Yung nag-ooperate sa buhay natin. Kasi yun yung binigay dito eh. Parakletos. Sabi sa Hebreo, He is always on your side. Yun yung ibig sabihin nun. Yun yung malalim na ugat na ibig sabihin nun. He is always there. He is always at your side. Yun yung parakletos. Yun yung Holy Spirit. Yeah. Holy Spirit. Eh kung hindi mo siya susundin, kung hindi ka mananalangin in spirit, sa tingin mo kikilos siya? Wala. Kung walang obedience, may pangako kaya? Wala din. Amen? Kaya mapapansin natin yan tayo mismo sa sarili natin. No? Maobserbahan natin yan. Oo nga, no? Nung sumunod ako sa Holy Spirit na ganito yung decision ko, ganito dapat gawin ko, ang galing! Yes. Diba? Wala akong ginastos. Lahat paid. Because Jesus paid it all on the cross. Amen! Hallelujah. Glory. No?
yung ibinalik sa'yo ng Lord kasi sumunod ka eh. Yes. Amen? Lahat ng man of God, children of God, makita natin sa Biblia, yung mga sumunod, talagang nagtagumpay eh. Amen. Kahit si Hope, sobrang grabe yung nangyari sa kanya. At the latter days of his life, grabe eh. Amen. Bakit? By faith siya eh. By obedience siya eh. Nag-participate siya eh. Yes. No? Eh ikaw gusto mong lumago. Sino gusto mong lumago dito? Yes. Mag-participate ka. Tama? Gawin natin yung, kaya nga participate. Ano yung root word na? Do your part. Yes. Tama? Lahat sa katawan ni Kristo, may function kada isa. Amen. Bawat isa. Amen. So kung hindi ka nagpa-function, ano yun? Patay na? Tingnan mo yung katabi mo, buhay tayo, di ba? Yes. Na born in spirit tayo, di ba? Amen. Oh. So, participate. Yun po ang sinasabi ng Lord, no? Ang sabi niya, obedience is an essential aspect of participation in the kingdom of God. Luke 6:46. Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ayan. Diba? Tawag ka ng tawag kay Jesus, pero hindi mo naman siya kinikilalang hari. Ayan. Bakit hindi kinikilalang hari? Kung siya talaga ang hari, yung sinasabi niya, gagawin mo. Amen. Tama po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon? Bakit kayo Lord ng Lord? Eh, hindi niyo naman ako sinusunod. Ikaw talaga ang Lord ng buhay mo at hindi ako, sabi ng Panginoon. Tama po. No? Medyo mabigat yung sinabi ng Lord, pero yun ang totoo eh. Amen. Lord tayo ng Lord, minsan ganun eh. Pero ang tanong, sinusunod ba natin siya? Imbis na sumunod ka, kine-question mo pa ang Lord eh. Lord, bakit sa amin pa nangyari to? Hindi ganun, kapatid. No? Magtiwala tayo sa Panginoon, gawin natin yung pinapagawa niya. By faith ka, tuloy ka lang. When a righteous man falls 7 times, he rises up 7 times. Amen. Amen? Oo, nadarapa tayo. Yes. No? Pero hindi lumulubog. Yes. Amen. No? Hallelujah. Nadadapa pero hindi lumulubog. Sabi nga, I am pressed but not destroyed. Sabi ni Apostle Pablo yan ha. Yes. Yes. Nasasaktan ako pero hindi nawawasak. Yes. Hindi ako kayang wasakin ng problema. Yes. Amen. Bakit? Dahil si Jesus ang hari ko. Amen. Amen. Nakakalungkot kasi sa ibang tao na hindi si Jesus yung hari, nawawasak yung buhay. Tama? Bakit? Hindi si Jesus yung hari eh. Akala niya, kumukuha siya ng outlet sa iba, akala niya, yun yung makakapag-satisfy sa kanya. Hindi niya alam kapahamakan pala. No? Kaya, there's no other way, mga kapatid. There's no other name Amen. but the name of Jesus, King of Kings and Lord of Lords, na siyang dapat nating sundin, siyang dapat nating paglingkuran. Mga kapatid, napakarami pang papagawa ng Lord sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda tayo. Amen? Bakit humanda ka? Ibabagsak ang pagpapala. Amen! Doon sa mga nakakatanggap ng pagpapala, ibig sabihin, preparado siya. Ibig sabihin, available siya sa kingdom. Ibig sabihin, connected siya, kaya nga niya nasa loob eh, yung pagpapala. Eh kung disconnected siya, wala, nahulog. Wala ka sa Lord eh. Tama ba ang prinsipyo ng Lord? Amen. Kaya sabi, submit to His authority, submit to His kingship, submit to His lordship. Huwag niyo lang tawagin siyang Panginoon kung hindi naman talaga siya ang nasusunod sa buhay mo. No? Ang nire-reveal ng Biblia, mga kapatid, yung utos ng Panginoon sa atin, yun ang magpapabuti para sa atin. Amen. No? Nakita natin si Propeta Jonas, pinilit niya yung sarili niyang gusto.
No? Ay, ayoko doon, Lord, pumunta kasi nakakaaway ko yun eh. Mga taga-Niniba. Mga Ninibe. Kaaway namin yan, Lord eh. Bakit ako mag-angaral ng repentance dyan? Eh di naligtas sila. Eh di kasama ko sila sa langit. Ayoko silang kasama. Di ba? Ganun ka ba mag-isip? Eh ikaw rin naman, kaaway ka ng Diyos eh. Pero mapupunta ka sa langit. Bakit? Hindi ka na niya itinuring kaaway eh. Ginawa ang kanyang anak. Amen. No? Kaya, sundin natin. Oo, may mga puntos sa buhay natin ang hirap sumunod. Tama? Yes. Because it's against our will. That's why Jesus said, this is how you pray. God, let your will be done. Amen. Yet, let your kingdom come, let your will be done. Ang hirap magpatawad. Ang hirap ispelengin. Ang hirap pakisamahan. Pero God, let your will be done. Pahingin tubig. Amen. Basahin mo natin tong verse na to. Matthew 7:21. Sa King James. Yan. Tulungan niyo ako kasi hindi ko alam ba't napakas. Are you praying for me? Yes. Amen. Sige po. Not everyone. 1, 2, 3, go. Ang galing magbasa. Ang galing nga, ano? Ayan. So, at least, hindi sabaw-sabaw, ha? Sabay-sabay naman. So, naunawaan natin, sabi, yung mga sumusunod, yung mga tumutupad lang. Kasi marami, Lord ng Lord, eh. Pero hindi naman nasusunod yung hari. Hindi naman nasusunod si Jesus. No? Kailangan ba involved si God sa ating pag-aaral, mga estudyante? Yes. Kailangan involved ba sila? Ang Lord? Yes. Sa pag-aasawa, kailangan ba involved si God? Yes. Sa pag-relationship, kailangan ba involved? Yes. Hindi dapat. Kasi, ano na to eh, personal ko na to, pastor eh. Eh bakit? Si Jesus ba hindi personal na hari at savior? Sige nga, tanong kita. Kung siya ang personal na hari, Diyos at tagapagligtas mo, involve mo siya sa lahat. Amen. At kapag in-involve mo siya, ibig sabihin mga kapatid, pinag-pray mo, kumonekta ka sa Lord, kumonsulta ka sa Diyos, yun yung pag-involve eh. Ang prayer, you invite God in your situation. Yan ang prayer. Diba? Iniimbita mo ang Diyos na siya ang mag-take over ng sitwasyon mo. Kaya prayer is essential eh. Yes. No? It's very crucial. It's very essential. Amen. No? Every day, you invite God to take over your life. His will be done in your life. Kasi siya ang King. Siya ang Lord. No? Tingnan mo mangyayari sa buhay mo. Magiging maayos ang flow. Tama? Minsan, isang araw, hindi ako nakapag-pray. Parang sama ng gising ko. Tapos, makalat, di ba? Tapos, di ba? So, kung ano na yung nagawa na isip mo, nasabi mo, out of your emotion. Bakit? Hindi ka muna kasi nag-pray. Naranasan ba natin yan? Yes. Mali-mali yung mga desisyon mo, di ba? Naka-budget lang yung pera nyo, pero bumili ka ng lechon. Kasi hindi ka nag-pray eh. Dapat ba involve natin si Lord sa budget? Involve. Yes. He's the king of our finances. Yes. We are stewards, remember. Yes. Amen? Yes. So involve natin, Lord, ano po ba, Lord, ang magiging budget namin dito? No, kasi give us this day our daily bread, di ba? So, Lord, give us wisdom, knowledge, Lord, para mapagkasya to, no? Hindi na mapagkasya, sumobra pa. Kasi pinag-pray mo eh. Yes. Naalala mo yung feeding of 5,000? Yes. Sumobra pa, no? Yes. Yes. Bakit? Kasi tinaas sa Diyos. Kinilala, Lord, ikaw ang hari ng pera ko. Ikaw ang hari ng finances ko. Tama? Yes. Ikaw ang hari nito, Lord. Hindi ako, hindi sa akin to.
And then, when you invite God, okay, anak, ako ang hari, ito ang gawin mo. Amen. I'll give you wisdom. Diba? Pumunta ka sa ganito. Tama. Oh, kausapin mo si ganito. Tama, i-connect ka ba ng Lord sa mga tamang tao? Para masolusyonan yung problema mo? Yes. Because you pray. You obey the King. No? Last, pangatlo, by the sacraments, nakakapag-participate tayo sa kingdom of God. Amen po. Yung baptism, mga kapatid, isang halimbawa ng sakramento. Ito ay public declaration. Tama po? Pag sinabi natin public declaration, inihahayag natin sa publiko na tayo ay kay Kristo na. Tama? Sino yung mga hindi pa nabaptize dito sa Lord? Yan, no? So baka this coming summer, yan, pwede tayong magsagawa niyan. Lalo na yung sa ating mga kabataan, no? So, yun yung visible expression of the kingdom of God. Naalala nyo, when Jesus was baptized in the river of Jordan, tama? Andun si John the Baptist. Ano yung nakita natin doon? Matthew chapter 3, no? Basahin natin, verse 10. May nagsalita sa langit, tama? Amen. At sabi niya, ito ang anak kong lubos na kinalulugdan. And now, also, sige, iyan mo, sa Matthew chapter 3. Ayan. So, sa Matthew chapter 3, check lang po natin sa King James Version. Yan, yung pagbaptize sa Panginoong Jesus, no? So, sabi ni John the Baptist sa verse 2, repent, ye, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Dahil malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Sa verse 13. Talon tayo. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Ito ba yung will ng Father? Yes. May obedience, di ba? Nag-obey ang Panginoon eh. Sabi sa 14, but John forbade saying, I have need to be baptized of thee, Lord. Kasi kinilala niya si Jesus, Lord too eh. Tapos ako magbabaptize. Anong sabi ni Jesus? Sabi niya, suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill. Ayan, para matupad, para masunod. Diba? All righteousness, then He suffered Him. At binaptize ang Panginoon. Sa 16, and Jesus, when He was baptized, went up straight out of the water. And lo, ano yung nangyari? The heavens were open. No? Kasi yung sakramento na fulfill eh. No? Nagbukas ang langit. And He saw the Spirit of God descending like a dove. No? And lighting upon Him. Verse 17. And a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sino kinaluluguran ng Diyos yung kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus? And if anyone is in Christ, he is the new creation. Ikaw rin ay naging anak ng Diyos. Yes. So ngayon, kinalulugdan ka na ng Panginoon. Amen. Isipin mo, yung mata ng Lord nasa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Yung mga mata ng Diyos nakabantay sa iyo. Amen. Protektado ka ng Panginoon. Bakit? Anak ka na niya eh. Kabilang ka na sa kaharian eh. No? At tuwing ikaw ay mananalangin, a prayer by righteous man is powerful and effective. Amen. Tuwing nananalangin ang righteous man, nagbubukas ang langit. At kung anuman ang mga bagay sa langit ay bababa dito sa lupa. Amen. Yun ang pagpapala mula sa langit. Amen po mga kapatid. Kaya napakahalaga ang tingin mo kay Jesus. Siya ang hari. Siya ang Lord. Siya ang dapat paglingkuran. Siya ang dapat sundin. Ngayon ikaw ay magpa-participate in His kingdom. Na Lord, ano po ang nais mong pagawa sa akin? Send me Lord and I will go. Yes. Diba? Ganun yung nakita ni Isaiah eh, no? Nakita niya yung glory ng Panginoon. Sobrang ganda. Walang kasing ganda. Walang kasing luwalhati. Kaya sabi niya, Lord, nag-volunteer siya, no? Ako ang ipadala mo, Panginoon, ako. Namumuna si Isaiah. No? Eh sa atin kaya, oh, anak,
gawin mo to. Diba? Mag-participate sa ganito. Sabihin, busy ako, Lord. Wala. Sarado ang langit, kapatid. No? Kasi busyness, alam niyo ba yung busyness can quench the fire? No? Ay, parang nawawala yung anointing eh. Balik ka agad ito, boy. Nawawala yung anointing. Bakit? Eh, may pinapagawa ang Lord eh. Hindi mo sinunod, eh, nandun yung more anointing, more fire, more oil. Kapag sa obedience, kapag by faith ka. Tama? Lagi kang empowered. Lagi kang equipped. No? Lagi kang meron talagang kalakasan mula sa Panginoon. Kasi ginagawa mo eh. Nag-ooperate ka sa kingdom of God eh. Amen? Kaya po, napakaganda nun. Alam ko, naranasan natin lahat na naglilingkod dito. How many volunteers here? Hallelujah! Amen. No? Naranasan natin yan. Nasa kabila ng physical na naranasan natin. No? Ang lakas natin eh. Amen. Andun pa rin yung eagerness. Andun pa rin, di ba? Bakit? May anointing kasi. Amen ba, mga kapatid? Ganon, yun yung part ng hari, i-anoint ka. At ang part mo naman, gawin yung pinapagawa niya. Amen. At bukas na bukas ang kalangitan, mga kapatid, sa buhay mo. At makaka-influence ka. Ngayon, magagawa mo ang Great Commission. Doon pa lang, mga kapatid, kapag si Jesus ang hari mo talaga. Amen po. Naunawaan natin, mga kapatid. No? Kaya ngayong oras na ito, mga kapatid, let us examine our hearts, no? Mananalangin tayo, ito gagawin natin. Examine natin ang heart natin, no? At ang Lord ay mag-a-anoint ngayong umaga. Amen. Naniniwala ba tayo, mga kapatid? Amen. God will give you double portion, double anointing, Amen. fresh fire, Yes. fresh oil, Yes. no? To fulfill His will sa buhay mo. Amen ba, mga kapatid? Amen. Kaya ngayon pa lang, are we ready, mga kapatid? Are we prepared? No? Sa umagang ito. What a beautiful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Every knee shall bow. Every tongue shall confess. Amen. So, we will have a anointing service right now, no? Nasaan na yung oil natin?